Mga kabunyog, sa biglaang pihit, sa biglaang pihit o twist, sa biglaang pihit dito sa issue ng Chatcha, si Senate President Mig Zubiri, inanunsyo niya na nag-usap daw silang tatlo. Siya, si House Speaker Martin Romualdez at saka ang presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. So nag-usap sila at pinag-usapan itong Chatcha. Ngayon, ah, ano ang twist na nangyari? Una, kung dati ang Kamara ang nagsusulong ng Chatcha, sa usapan nila ngayon, nilang tatlo, Senado na ang mangunguna sa pagsusulong ng Chatcha. Ibig sabihin, ang unang resolution na tungkol sa Chatcha, charter change, ay magmumula sa Senado. Yung resolution ng Senado ay ipapadala sa Kamara, sa House of Representatives, at pag-uusapan ito ng House of Representatives at sasang-ayunan nila ito o kung anuman ang desisyon nila doon sa resolution ng Senado. Pero ang magsisimula na ngayon ang Chatcha sa Senado. At ang mangunguna sa pagsusulong ng Chatcha, si Zubiri. Si Zubiri mismo. So anong pinapakita dito mga kabunyog? Wala talaga itong si Zubiri. Wala rin talaga itong Senado, Wala kang maaasahan talaga dito kila Zubiri at itong mga senador eh. Bukang bibig nitong mga senador at ito ni Zubiri. Sabi ni Zubiri, ang Senado ay ang last bastion of democracy. Yan. Ganun lagi nilang pinagmamalaki yan eh. Kasi daw ang Senado ay mga independent-minded daw ang mga senador. Hindi raw yan hawak ng presidente o ng sino mang politiko. Mga kabunyog, yan ang pinagmamalaki nila. Pero dito, minsan pa napatunayan, wala yan. Wala yan. Sinabihan lang si Zubiri ng presidente ng Pilipinas, Mr. Migs. O siguro Migs naman ang tawag sa kanya eh. Migs, ikaw para wala tayong problema, ikaw na ang manguna ng pagpapatawag ng Chatcha. Para hindi kontrobersyal. Kasi kontrobersyal pag ang Chatcha nangunguna ang Kamara eh. Ikaw na ang manguna. Yun. Ganon kadali. Ganon kadaling sumang-ayon si Zubiri. Kaya wala. Ngayon mga kabunyog, nag-press con siya kasi may final na siyang resolution. Ano yung resolution ni Mig Zubiri? Yang nakikita nyo dyan sa picture, yung pinapakita niyang papel, yan yung resolution na i-final niya ngayong araw. Ano ba yung laman ng resolution na yan? Yang resolution na yan ay nananawagan na magkaroon ng amyenda sa Constitution, particularly sa mga economic provisions. O yun. Ang sinasabi naman ni Zubiri, pumayag kami sa Chatcha kasi hindi naman babaguhin yung mga political provisions eh. Yung mga term limits daw, hindi naman daw babaguhin yon. Ang babaguhin lang daw naman yung mga economic provisions. Ngayon may nagtanong sa akin. Ang tanong sa akin, attorney, paki-discuss naman, bakit kapag economic provisions ang binago, bakit kahit yung economic provisions ay dapat nating tutulan? Kasi sabi ng mga nagtanong sa akin, hindi ba okay naman yun, attorney? Basta't economic provisions nga lang, wag lang yung political provisions. Yan, mayroong mga nagtanong sa akin ng ganun. Mga kabunyog. O sige, yan yung i-discuss natin ngayon. Tapos si Zubiri, nag-aasta naman na siya, statesman, na siya, independent din, parang pinagmamalaki niya na naging Senate President siya, parang maihahanay mo siya kay Pimentel, kay Jubito Salonga, yung mga yung mga kagalang-galang na mga Senate Presidents. Pero anong nangyari? Wala. Wala rin Zubiri. Lumitaw din talaga, oportunista ka. Wala eh. Kaya ngayon balik tayo. Bakit natin sinasabi
na kahit pa economic provisions ang babaguhin, hindi pa rin tama at hindi maganda. Unang-una muna, unang-una muna, ang economic provisions natin, ang mga provisions ng Constitution, hindi naman talaga pinagbabawalan ang dayuhang pamumuhunan sa bansa. Una muna, ganun muna. Ilinaw muna natin yun. Sino bang nagsasabi na pinagbabawal ang dayuhang pamumuhunan sa bansa? Hindi. Eh kung pinagbabawal, bakit napakarami namang mga foreign investors sa bansa? Oh. So ibig sabihin, kahit sa ilalim ng 1987 Constitution, pinapayagan naman ang pamumuhunan. Actually, yung 1987 Constitution, ano naman yan eh, favorable din yan sa foreign investors. Yun yung ano eh. Ang sinasabi kasi ng mga nagsusulong ng Chacha, kasi itong ating constitution restrictive eh. Ang ibig sabihin ng restrictive, masyado daw mahigpit. Kaya daw yung mga dayuhan ayaw magnegosyo sa Pilipinas. Oh. Unang-una, ang provisions ng constitution ay nagpo-promote ng foreign investments. Hindi totoo na ang 1987 Constitution ay restrictive o mahigpit sa foreign investors. Hindi po totoo yan. Bakit? Bakit? O ano bang mga batas ang isinulong na ng Kamara at ng Senado? Batas na ito. Batas na. Retail Trade Nationalization Act. Retail Trade Nationalization Act. Retail Trade Liberalization pala, hindi nationalization. Ang retail trade natin, liberalized na. Ano ang ibig sabihin ng retail trade? Yung mga halimbawa, yung mga malls natin. Yung mga malls natin, nakakapasok na nga sa atin yung yung mga dayuhang mga malls, nakakapasok na sa bansa. Hindi naman protected yan. 100% pwedeng magtayo ang dayuhan ng malls dito. So wala namang problema yun. Kahit magtayo sila ng mga hotels, 100% kanila yan. So ang gusto ko lang ipakita mga kabunyog, hindi totoo na restrictive ang ating konstitusyon. Kasi ang mga dayuhan namang negosyo, welcome naman sa bansa eh. Yung mga textile industry, yung mga pumapasok sa export processing zones, 100% yan, pag-aari yan ng dayuhan. Wala naman talagang hindi naman talaga sinasabi na bawal ang dayuhan, parang hinihigpitan. Hindi. Mayroon lang specific. Mayroon lang ilan. Hindi, kunti lang naman na bahagi ng ekonomiya ang pinoprotektahan. Alin yon? Public utilities. Public utilities. Ano ang halimbawa ng public utilities? Water. Sa ngayon, ang nagsusupply ng tubig sa atin ay Maynilad, Manila Water. Hindi pwedeng ariin yan ng dayuhan kasi importante ang tubig. Public utility yan. So, mayroon lang porsyentahe dyan ang dayuhan na pwedeng mag-invest. Sa public utility, 60-40. 40% lang ang dayuhan. Kaya halimbawa, yung Manila Water, sila yung nagsusupply ng tubig sa atin. Hanggang 40% lang sila dyan pwedeng magmay-ari. Yung 60% niyan, Pilipino. Bakit? Kasi utility yan, tubig yan. Ganun din sa power. Ganun din sa power. Ganun din ang power. Tayo, nagre-reklamo tayo. Bakit daw ang NGCP pag-aari ng Inchik, ng Chino? Buti nga, mayroon tayong provision sa Constitution na hanggang 40% lang ang pag-aari ng dayuhan. Kasi kung wala yan, di 100% sana pwedeng pag-aari ng Inchik ang National Grid Corporation of the Philippines. Di ba isa yan sa issue na nire-raise natin sa NGCP? Ang kumukontrol pala ng mga transmission towers natin, yung mga transmission ng kuryente natin ay NGCP na 40% pag-aari ng Inchik. Yes, totoo po yan.
Pero buti nga at may konstitusyon tayo na nagsasabing hanggang 40% lang. Kasi kung wala, di 100% pag-aari ng incheck yung GCP. So, ano ang punto natin dito? Eh di ba tama lang naman na yung ilang bahagi ng ekonomiya na napaka-importante sa atin, public utilities, kasama na ang tubig, power, kuryente, enerhiya, at saka telecommunications. Nung una, maganda pa ang stand ng Senado. Kasi ganito ang nangyari. Pagsimula ni Marcos, kaagad-agad nagsulong ng tiyatya ang Kamara at ang Senado. Ang nagpo-promote ng tiyatya sa Senado noon, si Robin Hood Padilla. Ang sabi ni Robin Hood Padilla, economic provisions lang naman ang papalitan. Yung political provisions hindi naman yung mga term limits. Ngayon sa Kamara, sa House of Representatives, nakalusot 'yon. Pero pagdating sa Senado, sabi ng mga senador, kahit na economic provisions, ayaw namin ng tiyatya. Political man o economic, ayaw namin. O ngayon, ano nang nangyari sa Senado? Biglang pihit, 360 degrees na napihit eh. Kasi payag na ang Senado sa tiyatya. Sila na ang mangunguna. Kaya nga ang title ngayon dito ng balita, Zubiri dances to tiyatya. Senate to lead Constitution review on economic provisions. Ngayon, ang sinasabi ni Zubiri, ginawa nila yan na pumayag na sila sa tiyatya para lang matigil na daw yung People's Initiative. Para matigil na daw yung People's Initiative at kung magkakaroon man ng tiyatya, hindi yung aalisin ang Senado. Kasi ang mangyayari daw dyan sa People's Initiative, kung boto ng mga senador ay idadagdag sa boto ng Kamara. Kung may 315 na kongresista, idadagdag yung 24 senators. Ayaw nila nun. Kasi madidiminish ang powers ng Senado. Insulto sa kanila yan. So dahil hindi sila payag doon, parang ang consensus ngayon, yung parang kung konsesyon, pumayag sa konsesyon ang Senado na ititigil na yung People's Initiative na yan, magbubutuhan ang Senado at ang Kamara ng separate. Pero, papayag na ang Senado sa tiyatya. Kaya napakadali namang napapayag ng Senado. Hindi naman nila kailangan pumayag dyan eh. Unang-una, mali naman, illegal yung People's Initiative na yan. Illegal yung People's Initiative na yan kasi nagkakabayaran, nagkakabilihan. Ibig sabihin, dapat linabanan ng Senado yung People's Initiative, linabanan din nila ang tiyatya. Diba? Kaya yan eh. Ang stand dapat ng Senado, non-negotiable. Itigil yung, itigil yung People's Initiative na yan at itigil na yung mga tiyatya na yan. So, ibig sabihin, dapat kontra sila ang Senado sa tiyatya, hindi lang sa People's Initiative. Dito ang nangyari, napapasok si Zubiri at ang mga senador ni Marcos at ni Romualdez. Parang ganito, okay, kung ayaw mo ng People's Initiative, kasi ang Senado dito, ang boto nyo, pareho na lang ng mga kongresista. Kung ayaw nyo ng ganyan, ilusot nyo na yung tiyatya sa Senado, kayo nang manguna. Pumayag naman si Zubiri. So ang problema ng Pilipinas, kaya kulang ang foreign investors, hindi yung konstitusyon, kundi yung mga nakaupo sa gobyerno. Yan. Yan ang totoo. Hindi konstitusyon ang dapat baguhin. Yung mga nakaupo ang dapat baguhin. Kaya sa totoo lang, hindi natin maintindihan bakit ang mga provisions ng konstitusyon na protectionist ay gusto nilang alisin. Ang dami na nilang inalis na provisions okay na yon. Ang laki na ng binukas na halos ang ekonomiya ng Philippines. Pati nga yung pag-i-import ng palay, ng rice, ng bigas, liberalized na yan dahil may rice tarification law na tayo. So, lahat naman halos na sa atin liberalized na eh. Ang natitira na lang talaga na napoproteksyonan pa yung mga nandyan sa konstitusyon. Mass media, education, public service, public utilities,
Yan yung mga yan yung mga pinoproteksyonan pa. 'Di ba? Yan yung kaya hindi natin maintindihan. Ako ang nakikita ko diyan, ang gusto nilang gawin diyan, itong Maharlika, gagamitin itong Maharlika investment, pang yan, magi-invite ng mga foreign investors, papapasukin dito sa yung mga malalaking investments sa bansa. Kasi ngayon hanggang 40% lang sila. Papapasukin ngayon yung dayuhan. Pwede na kayong mag 80% o 90%. Sa amin 10% lang. Maharlika ang gagamitin. Kaya ang mangyayari dito, sila Marcos magninegosyo. Para ma-encourage yung dayuhan, sa inyo na 90%. Gusto nyo ang power, telecommunications, public utility, sige na, sa inyo na. O, di ba? Sigurado malaki ang komisyon diyan nila Marcos at nila Romualdez. Di ba? Kasi pag pinapasok yung inchik o pinagpasok yung dayuhan, 90% sa inyo na, public utility sa inyo na yan. Tapos magi-invest yung Maharlika 10% lang. Ngayon, syempre pag mga ganyang transactions, may kita diyan sila Marcos, sila Romualdez. Alangan namang, di ba? Kaya yan ang mga nasa likod niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan po ang totoo. Kaya itong sinasabi ni Zubiri na economic provisions lang naman. Anong lang? Ang kailangan natin proteksyon ng ekonomiya natin. Ang kailangan natin protektahan ng ekonomiya natin. At least yung natitirang bahagi ng ekonomiya na kailangan protektahan. Kasi bukas naman ang ekonomiya natin. Ang ibang bahagi ng negosyo libre naman kahit 100%. Ito lang talaga yung nakalagay sa konstitusyon na wag. Hanggang lang kayo 40%. Di ba? Kaya yan ang totoo. Yan ang totoo. Ang kailangan natin, maayos na paggugobyerno. Kung maayos ang ating paggugobyerno, papasok ang foreign investors kahit hindi baguhin ang konstitusyon. Hindi naman konstitusyon ang may problema. Di ba? Okay? So, mga kabunyog, mga kababayan, naintindihan na po ba itong topic natin? Kasi may nagtatanong sa akin, Attorney, bakit ba dapat nating labanan yung economic tchatcha? Kasi parang okay naman yung economic tchatcha eh. Hindi po, ang kailangan natin ngayon, ayusin ang gobyerno, alisin natin ang korupsyon para ma-encourage ang dayuhan na mag-invest sa atin. Kahit pa alisin mo yung mga restrictive provisions na yan na sinasabi nila, pag ang gobyerno ay corrupt, hindi gaganahan magnegosyo sa Pilipinas. Yan. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.